Praise the Lord. God bless you at mga beloved singers. May mahal, tayo minsanan ito may mahal. Andito na po tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na gawain ng pakinig sa banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus bilang paggalang, pagrespeto sa banal na salita sa ating mahal Panginoon. Tayo tumayo at makinig ng mainam mahal na ito po idadalhin sa ating beloved ordained preacher, Kuya Andy Binyas. Palakpakan natin ng buhay na palakpak ang ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. God bless you, the beloved preacher, Pierre Villaros. Everybody say, praise the Lord. Taas yung kamay, tayo po'y dumalangin sa ating mahal na Panginoon. Opo, dakilang Diyos, maraming salamat sa dakila mga taong kalubos sa amin sa gabi ito. Nanging ikaw nasamba ng pasalamatan. Salamat, Lord, sa paglangis mo sa may tugto niyong gawain. From the start of the service until now, Lord, we feel the holy presence. Thank you so much for the great anointing, Lord. Of course, the first leading prayer about dearly beloved noble evangelist, Almeida, and time prophet of our loving God, and the whole blessed Almeida children, Lord. I beseech you, God, to please anoint the humble servant to deliver with love and best and breath, and I bind Satan, cast out, hindrance or met what, Lord. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. First of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty. Only to our loving God, also Savior, give double honor and respect to our dearly beloved noble evangelist, Almeida, and time prophet of our loving God. And soon remember, cherish the blessed memories and precious teaching of our beloved son, Pastor Almeida, and all beloved children, and the whole blessed Almeida family. And I greet also my beloved wife, my children, my family, my co-preachers, my co-workers, and to all of you, my dearest brothers in Christ, at sa lahat po ng mga webcast viewer natin na nanood sa buong daigdig. Maraming salamat dyan. Gandang gabi po sa inyong lahat. Palakpakan natin, Diyos. Mga minamahal, di tayo magtagal. Ang ating pag-aralan sa gabi ito ay tinatawag na Divine Intervention. Divine Intervention. Ano ibig sabihin ng Divine Intervention? Intervention means the act of intervening as to mediate at whatever act and problems po. Kung sa Tagalog pa, ang pakialam at pamamagitan. Yan ang intervention. Divine, ibig sabihin, ito po'y langit nun. Banal at dakila. Makalangit. Divine intervention. Makalangit, banal, dakila na pakikialam at pamagitan sa ating kalagitnaan. Amen ba? Open your Bible in the Luke chapter 5 verse 1. Pakibasa. 1 up to 9. Praise the Lord. Sa aklat ng Lucas, Kabanata 5, ang talata ay 1 hanggang 9. Praise the Lord. At nangyari nga na samantalang siya ay sinisiksik ng karamihan na pinakikinggan ang salita ng Diyos, na siya ay nakatayo sa tabi ng dagat-dagatan ng Genesaret. 2. At nakakita siya ng 2 daong na nasa tabi ng dagat-dagatan. Datapwat nagsilunsad sa mga yaon ang mga mamalakaya at hinuhugasan ang kanilang mga lambat. 3. At lumulan siya sa isa sa mga daong na kay Simon, at ipinamanhik niya dito na ilayo ng konti sa lupa, at siya'y naupo at nagturo sa mga karamihan buhat sa daong. 4. At sa pagtigil niya ng pagsasalita, ay sinabi niya kay Simon, pumaroon ka sa laot at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang mamalakaya. 5. At sumagot si Simon at sinabi, Guro, sa buong magdamag ay nagsipagpagal kami at wala kaming mahuli. Datapwat sa iyong salita ay ihulog ko ang mga lambat. 6. At nang magawa nila ito, ay nakahuli sila ng lubhang maraming isda at nagkapunit ang kanilang mga lambat. 7. At kinawayan nila ang mga kasamahan sa isang daong upang magsilapit at sila'y tulungan. At sila'y nagsilapit at nangapuno ang 2 daong.
ano pat sila'y nagpasimulang lulubog. 8. Datapwat na makita ni Simon Pedro ay nagpatira pa sa mga tuhod ni Jesus na nagsasabi, "Lumayo ka sa akin, sapagkat ako'y taong makasalanan, o Panginoon." 9. Sapagkat siya at ang lahat ng kasama niya ay nagsipang gilalas dahil sa karamihan ng mga isdang kanilang nangahuli. Amen. Praise the Lord. Luke chapter 5 ba yan? Lucas yan? Luke chapter 5 yan? Opo, well. 1 up to 9? Everybody say, praise the Lord. Mga minamahal, yung itawag na intervention, ang papamagitan ng ating mahal na Panginoon. Amen ba? Amen? Sa paglingkod natin sa Diyos, ang wala po intervention, pakialam o paggitna ng Panginoon, wala po tayo magagawa. Amen ba? Amen? Kaya yung mga si Pedro, nanagat, buong gabi nangagat, walang nakuha kahit isang isda. Ngunit, nung sinabi ng Panginoon, o palaot ka mo, at ihulog nyo dyan sa tabi ng dagat, yung isda. Ayaw pala maniwala eh. Eh sabi niya, buong gabi, Panginoon, wala kaming kuha eh. Ngunit, sumunod sila. Nung kinuha nila ang isda sa tabi ng dagat, halos balunod ang bangka nila sa kabira, punong-puno yung lambat ng dagat. So ibig sabihin, ang Panginoon, siya po'y, ang lahat ng bagay ay nagmumula sa Diyos. At kaya niya gawin ang lahat ng bagay if the Lord intervene. Divine intervention, hindi po tayo pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ang nangyari sa Claveria, ito'y malaking leksyon para sa ating lahat. Sa lahat namang ginagamit. Kaya pag may mga anniversary crusade, spiritual, ang tawag yan, spiritual battle. Amen? Amen? Sabi nga ni Abraham Lincoln we have to go to the battlefield of that war. Pupunta tayo sa battlefield of war. Gira ang puntahan natin, battlefield of war, of that war. So pa hindi ka pumunta ka sa gira, hindi po pwede na wala kang, you are not equipped of all weapons and ammunition. Hindi pwede. Po na ano ilaban mo sa gira? Amen ba? So dapat kitang Kristiyano, ang ato naman nga pag-away ay hindi sa laban. Sabi niya, we wrestle, hindi tayo pag-wrestling, dumog. We wrestle not flesh and blood, but against principalities, power of dominion in darkness, in other places. Ang ating pag-away, hindi po sa laman at sa dugo, hindi tao, kundi laban sa espiritu. Hindi natin nakikita the power of darkness. So ano po yung ating armas na dapat gawin? Amen? Sabi ng Biblia, we have to put on the whole armor of God. Anong whole armor? Isuklob natin, isakbit natin ang buong armas, hinganiban na galing sa Diyos. Because we have to go to the field of war. Lalaban tayo, we must to equip. Punong-puno tayo ng armas. Sandata, ilaban dito. Amin ba? May taming, may breast, may taming, lahat kumplito, puno ka sa bala. Bilang Kristiyano, spiritual, ang ating dalang bala, walang iba kundi pagpupuri at panalangin at pagpapasting. Kaya sa exciting na mga mimers, dahil pinadala sila ito para mag-mimes o kanta sa singles. Iba dito, hindi na nag-join ng puri. Super excitement, nag-prepare ng gabi, wala nang tulog. Nangyari yung pamangkin namin si Paling, baguhan pa man na, naglaba pa, alas 2 paling araw, walang tulog. Naligo pa, hindi pa nagpuri. Excited, gusto mag-mimes. Siyempre, baguhan.
Umalis sila. Walang kain. Okay, nagpasting siya. Pero mali yung nagpapasting ka na wala kang puri. Lagay sa isip nyo. Kahit nagfasting ka na wala kang puri, wala kang prayer, hindi po wanyan. Hindi yan makredit sa'yo. Kasi sabi ng Biblia, you can cast out demons by means of prayer and fasting. Mapalayas ang demonyo sa pagitan ng prayer and fasting. Kung nag-fasting ka lang without prayer, wala ka pa rin power. Nagpagutom ka lang. Sinira mo yung physical mo, mapasukan ka pa ng demonyo, delikado. Kung sa Bisaya, kabuhion ka pa. Kaya with prayer and fasting. Ano bang prayer? Katulad ginagawa ng sa pastoral. Mayroon 5 division ang prayer. Kung yan. Dito sa pastoral, ituro natin. Pagluhod mo dyan, pagpaptangos pressing area, lumuhod ka, hindi ka nang magsisi ka sa kasalanan mo because you praise the Lord. Kailangan maging malinis ang puso isipan mo before you sing praises to the Lord. That's why you humble yourself, you kneel down, you ask forgiveness from the Lord to cleanse your heart so that your prayer, your process, makarating sa trono ng biyaya sa kalangitan because your heart is pure. Natuloy-tuloy ng puri mo. Habang nagpupuri ka sa Diyos, alam mo, sa Bible nakasulat, there is power in praises. There is power in prayer. Kayong kalaban natin, hindi tao, hindi laman. Amen? We wrestle not flesh and blood. Hindi tao, flesh, laman o dugo. Kundi against the ruler of darkness. Principalities and power of dominions in darkness, in wicked places. Kalaban ta demonyo. Pupunta ka doon sa anniversary ko, said, wala kang prayer. Iba-ibang klaseng tao pumunta doon. May cancer, may leukemia, lahat, may albularyo, lahat mga demon possessed pumunta doon. So wala kang, hindi ka equipped ng kapangyarihan galing sa Diyos. You are not equipped of the armor of God. Ano ilaban mo doon? Kaya lahat ng demonyo, tulokso sa'yo. Kaya wala kang power. Amen ba? Hindi, kaya yung pagkakusada, hindi po parang masyal-masya lang. Gusto ko lang magpunta ron, pagkakanta, aawit ako, mag-mimes ako. Hindi po yun. Hindi po yung tablado, pasundayag po yun. Hindi. Kundi may paglaban sa masamang espiritu. Arong kunin natin sa kamay ni Satanas yung mga tao to save them from the hands of Satan. Amen. Kunin natin sila. So ang ating armas walang iba. Prayer and fasting at pagpupuri. Amen ba? Yun, pumunta doon. Nag-mimes lang. Tapos mimes, nahilo, nasa likod, wala. Nahilo, nawala na ng malay. So, kaya minsan, nagpiprayer kami doon, ang cast out namin, demons of hindrances and destruction, the devil cast out in our midst. Kasi, distakon ka nag-away. May mga hindrances, mga hadlang. Yun, patawag doon, kaya nag-concentrate ako, pinapuntahan ko sa ibang mga preacher doon, hanggang sa, balik naman doon, kuya, si Baling, nagwawala. Pumunta ako ulit doon. Meron pala doon, babae na dumalo, naka-green ang gamit. Umiyak yung mga kasama niya, mga choir, dahil pinuntahan doon. Ginanon yung tiyan, tapos, ginawayan. Albularyo. Dito na, si Paleng, nagwala na. Yun ang sabi ni Barry Perry, nang last na mag-preach na ako, kaya nag-review ko todo, distraction, pumunta sila, nagpuri sila. Matapang na, salita na. Yung babae, pagdating ko doon, rinibyo ko. Sabi ko, malis ka dito, system, huwag ka maglaway-laway dito. Pag nagano'n siya, gusto pa lumaban? Hindi, marami na akong pinagaling. Hindi ka, alis ka na. Hindi kami kailangan, okay na. Pag after lihas namin, kahabagan ng prima na pastor, nakatulog ulit, nakapahinga. Okay na. Ayaw pa umalis. Talagang doon sa pinto, gusto niya talagang laway-lawayan si ano. Marami daw siyang pinagaling. Albularyo pala yun.
Ngayon, binalabas namin, pinabantayan ko kay Ari, huwag mo ba pasukin sa loob. Kaya yung demonyo, pumasok na kay kasi ginalaw niya ng ulo eh. May ginuyup-uyupan na eh. May laway na, delikado. Alam mo, maminamahal, habang nagpuri sila, linihas sila, lumabas. I'm sorry. Kulay green, brown ang laway. Yun ang demonyo. Lumabas. Pinalabas ng Panginoon habang nagitla-gitla ng preaching, walis na. Nakahiga, nakatulog, na-relieve si pamangkin namin, si Paling. Hanggang natapos ang gawain. Alam mo, yung babae, pag-preach ko na, lumabas, doon sa sakyanan, hanggang sa akin. Matapang. Nanigarilyo. Pero sa hanggang nga-preach, kabaga, nag-altar ko na tayo, nagulat ako, lumapit naman sa gitna. Tumanggap sa Panginoon, nakangiti. Kasi lumayas na yung demonyo, napalaya na si Paling, nawala na. Kaya yung demonyo, nawalis na si kanya, tawa doon. Interview, ayaw bang pa-interview? Kaya maminamahal, dahil kung wala tayong propita ng Diyos, nga nauna nakabelt in prayer and fasting sacrifices of the man of God, hindi po natin makamit ang tagumpay at divine intervention ng ating Panginoon. Kaya naman tayo ng mga tagumpay, pinagpala sa ating mga transaksyon, sa ating mga negosyo, sa ating mga trabaho, sa ating mga anniversary crusade, wherever whatever we do. Mga minamahal, naging matagumpay tayo, pinagpala tayo because of the divine intervention. Dahil ang Diyos nagpagitna sa atin. Ang Panginoon nakialam sa atin. First of all, to the first prayer of our beloved pastor, the end-time prophet of our loving God. Together with all the beloved workers of this ministry throughout the nations. Buong kongregasyon. Kaya leksyon sa atin mga minamahal, kamo nga ginagamit ng Diyos. Huwag too much exciting. Napupunta lang kayo doon para dumalo, wala kayong prayer. Siya may mga preachers working, ma-assign sa mga station, pinapasunod ko doon. Advice ko, magpuri muna kayo sa pastoral. Magpuri kayo, gabi o umaga. Hindi pwede alis kayo dahil puntaan nyo spiritual battle. Wala kang power sa daan pa lang, gagawa ng demonyo ng distraction, hindrances. Hindi ka makarating sa puntahan mo. Because of prayer and fasting and praises to God, there is power in praises. There is power in prayer. Dahil may una na nanalangin sa atin, kaya naging matagumpay tayo. Sabi nga ng mga pastor, mga beloved preachers, workers, kahit kami nanalangin na dito sa inyo, mahabang ayuno, fasting ang ginawa na inyong beloved pastor, pero kung dito sa lahat na station nyo na pinaglalagyan, hindi kayo doon nagpupuri ng taos puso, hindi kayo nanalangin ng taos puso, hindi nyo makamit ang divine intervention ng Diyos. Darating ang problema sa inyo, hindi nyo kaya. Dahil ang pagsagawa ng kaligtasan, if we want to be success in our life as spiritual leaders or workers, preachers, or Christian, kailangan mga minamahal, sumunod tayo sa Biblia.